speak rhythmic. That's when He steps in. When you know in your heart that God's command is more than can be done by man. That's when He steps in. Sees you at the point of your need. He sees you at the point of crossing your Red Sea. In the moment you call, when you've given your all, He steps in. He steps in. What's that you have in your hand? I can use it. If you're willing to lose it, take a little you have and make it grand. I am El Shaddai, and I'm more than supply your need. When you all you have is oil in a jar, it's a reflection of where you are. That's when He steps in. A little boy's lunch of fish and bread that you have for the need ahead. That's when He steps in. Let Him take it and bless it and break it and give it. He'll multiply it in the moment you leave it, the moment you go. Even your role, He steps in. He steps in, and He'll say, what's that you have in your hand? I can use it. If you're willing to lose it, with a little you have and make it grand. I am El Shaddai, and I'm more than supply your need. Oh, and He said, what's that you have in your hand? I can use it. If you're willing to lose it, take a little you have and make it grand. Oh, I am El Shaddai, and I'm more than supply your need. What's that you have in your hand? I can use it. If you're willing to lose it, take a little you have and make it grand. I am El Shaddai, and I'm more than supply. I am El Shaddai, and I'm more than supply. I am El Shaddai, and I'm more than supply your need. Let us all bow down and pray. Father, we thank you, O God, for today
as you minister your word to us. Lord, here we are as your vessel. Use us, O God. Break us, O God. Bless us, O God. Multiply us, O God. Because you're going to do something great in our midst today, O God. Lord, we are expectant, O God, of what you are going to do in our lives. You are El Shaddai, the God, O God, of everything. All-powerful God. You can do something from little, and you can make it grand, big, O God. And here we are, O God, willing to be used by you. Holy Spirit, move in this place. You are free to touch everyone's hearts, O God. We are willing to be transformed by your word. We honor you, Jesus. We praise you in this place. No one else will be lifted up. Not me, O God, but only you, Jesus. This we pray. Everyone says amen. Amen. Hallelujah. Praise God. The title of my message is, What's in Your Hand? What is that in your hand? Ano ba yung nasa kamay mo, kapatid? Sa tinitignan ng mga manghuhula yan. Nasa kamay ka. Yaman ka daw. Tignan mo, pag may letter M din ba sa inyo? Amen. Napaka-importante po ng ating mga kamay. Taas po nga natin yung mga kamay natin. Napaka-importante niyan sa Diyos. That hand is used for your worship. Tinataas po natin yan para sambahin po natin ang ating Diyos. Kasi yan po yung utos ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalin po ang ating Diyos. At isa po sa physical na pwede mong gamitin ay yung kamay mo. Amen? Amen. At ang pangalawang utos na parehas din is yung mahalin mo yung kapwa mo. Ginagamit mo rin ang kamay para mahalin yung kapatiran mo, yung katabi mo. Nagbibigay tayo, nagbe-bless tayo, nag-encourage, nagtatapik tayo. Ginagamit natin ang kamay sa pagmamahal. Amen po ba? Amen. Kaya itong kamay na ito, hindi po natin ginagamit sa kasamaan dahil hindi pwedeng ginagamit natin to sa pagsamba at the same time ginagamit din natin sa maling paraan. Kaya napaka-importante po ang ating mga kamay. Amen po? Amen. Amen. So what is that in your hand? Let's read that in Exodus chapter 4 verse 1 to 17. This is the time kung saan kinausap ni Yahweh si Moises. So sinong nakakaalam dito ng storya ni Moises? Yung iba hindi alam dito. Taas na kamay siguro. Mapasayan, manonood tayo ng ng Ten Commandments. Mahaba yun. Okay, so ito si Moises po ay tinawag po ng Diyos dahil may ipapagawa po sa kanya. Ang Diyos po kapag may plano, gumagamit siya ng tao. Kaya kailangan ka ng Diyos kasi gagamitin ka niya. At alam mo ba, ang kaaway, gumagamit din siya ng tao. Okay? Kaya wag tayong magpagamit sa kaaway. Hallelujah. Dalawa lang yan. It's either gamitin ka ng Diyos or gamitin ka ng kaaway. Kasi mahirap kapag ang buhay mo sa Diyos tapos at the same time nagpapagamit ka rin sa kaaway. Hindi po. Dapat ang buhay po natin ay para lamang po sa Diyos. Amen? Katulad ni Moises po, kinausap po siya ng Diyos. Dahil may ipapagawa siya dito. Naranasan niya, nagpakita ang Diyos. Burning bush. Tinanong niya. Nagulat siya. At inutusan siya na may papagawa siya. At pupunta siya doon sa Ehipto at tatanungin siya kung ano ang pangalan nung Diyos niya. Kasi nung panahon na yun, kapag walang pangalan ng Diyos mo, hindi totoo ang Diyos mo. Nung panahon nila sa Old Testament, kasi maraming mga Diyos at may mga pangalan yung mga Diyos nila. Kaya napatanong si Moises, ano pong pangalan niyo? I am who I am. Yun po yung Yahweh, yung Yod, He, Vav, He po sa Hebrew na tinatawag po nila. Yun po yun. Yung pangalan ng Diyos. At pakita, naranasan niya ang Diyos mismo.
Pero hindi lang po yun na naranasan niya, kundi kinausap siya ng Diyos dahil meron ipagagawa ang Diyos. At ito po yun, Exodus chapter 4, verse 117. Basahin po natin. Moses answered, "What if they do not believe me?" Kasi papapuntahin siya doon sa Ehipto kung saan dati siyang nagtatrabaho doon. Kilala niya yung Pharaoh, kilala niya yung mga guard doon. Alam niya yung sistema doon sa loob ng palasyo. Kaya lang natatakot siya. Paano kung hindi po sila maniwala sa akin? Hindi sila makinig sa akin. Diba? Pero ano pong sabi ng Diyos? The Lord did not appear to you. Hindi ba ako nagpakita sa iyo? Diba? Kausap mo na nga ako, Diyos. Parang wala ba ako sa iyo? Ikaw nga naniwala, sila pa kaya? Diba yan ang tanong ni Moises? Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" Ano ba yung hawak mo? "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground and became a snake, and he ran from it. Sipin mo yung hawak-hawak mo naging ahas. Magugulat ka talaga. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake and turned back into a staff in his hand. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has appeared to you. Then the Lord said, "Put your hand inside your cloak." So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was leprous and had become as white as snow. "Now put it back into your cloak," he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Then the Lord said, "If they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground." Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." The Lord said to him, "Who gave human beings their mouths? Who make them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, and I will help you speak and will teach what you say." But Moses said, "Pardon your servant, Lord. Please send someone else." Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, "What about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. And he will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take this staff in your hand so you can perform the signs with it." Nagpakita ang Diyos kay Moises. Siyempre, pag nagpakita ang Diyos sa'yo, matatakot ka. Kaya nga pag nagpakita ang anghel, basahin niyo po sa Bible, hindi po nakakatuwa yung mga anghel na pag nakikita natin na figure, ang cute-cute, matatakot ka, kapatid. Kaya nga sinasabi nila na thou shall not fear, huwag kang matakot. Kasi nakakatakot po. Kaya how much more kung ang Diyos kay Moises. Amen? Kaya naman, ganun na lamang yung kanyang pagkatakot, and at the same time, nakikita ni Moises yung mga pangyayari at naranasan niya. Yung staff na hawak-hawak niya, yung katulad po yan sa picture, inano niya, binato niya, naging ahas. Unang sign. Pangalawa, yung kanyang kamay, nagkaroon ng leprosy, ng sakit, nung pinasok niya. Tapos sabi ng Lord, ipasok mo ulit yan sa damit mo. Paglabas, naging gumaling siya. Ang dami niyang nakitang miracles, ang dami niyang naranasang mabubuting bagay. Pero at the end, ano pa rin sabi ni Moses? "Lord, iba na lang yung tawagin mo, iba na lang yung kausapin mo, wag ako. Hindi ako marunong magsalita."
Matigas yung iko eh. Bisaya din po ako eh. Kaya minsan si Moses gano'n kasi mahirap po siya magsalita. Kaya natatakot siya. Nagalit ang Diyos. Pero hindi sumuko ang Diyos. Sabi niya, sige. Papadala ko yung kasama mo. Yung brother mo si Aaron, yung Levite. Siya magsasalita, tutulong sa'yo. Alam niyo po ba na ang Diyos, tinatawag ka ngayon at kinakausap ka na parang si Moises. Maraming ginagawang mabubuting bagay at mga imposibleng bagay ang Diyos sa buhay mo para malaman mo na siya ang Diyos. At hindi nagtatapos yun doon, yung maranasan, wow, thank you Lord. May ipagagawa siya sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, may ipagagawa pala si Lord sa'yo. Kalabitin mo ulit, kaya makinig ka. Kaya makinig ka, may ipagagawa sa'yo si Lord. Ang problema ni Moises, marami siyang excuses. Magaling po ang Pilipino sa ganyan excuses kasi ako, nagtatrabaho din ako. Nakita ko po lahat at iba't ibang klase ng excuses. Napaka-creative po ng tao sa excuses. Lalo na po sa opisina, yung sa dati ko po pinagtatrabahuan, ako laging late. Excuse niya ngayon, traffic eh. Kinabukasan, late ulit. Masama kasi yung pakiramdam ko. Late ulit. Kung ano-ano, nagiging creative ang tao sa excuses. Parang si Moises. Ang dami na naranasan, mga himala, nakikita na mismo ng kanyang mata, excuses pa rin. Kapatid, kapag kausap mo ang Diyos, naranasan mo, binago ang buhay at gumagawa ng mabuti at ng mga miracles and everything sa buhay mo at excuses pa rin sa Lord, alam mo ba na naiinsulto ang Diyos sa ganon? Para bang ang kanyang atensyon, ang kanyang presensya ay ini-ignore mo? Ganun po ang nagiging katayuan po natin sa Diyos when we make excuses. Kaya po nagalit ang Diyos kay Moises. Burn! Anger! Yun po yung nangyari. Kasi may gustong ipagawa ang Diyos. Alam niyo po, bago kausapin ng Diyos si Moises, nandoon po siya sa Egypt at meron siyang puso para sa mga tao. Kasi merong isang pagkakataon nung siya ay nagtatrabaho doon sa Egypt, mataas po yung kanyang posisyon, nakita niya yung kapwa Hebrew na pinahihirapan ng isang Egyptian guard, Egyptian officer. Nagkaroon siya ng puso, hindi ganito. Pero sa sobrang passionate siya doon na parang hindi tama yon, alam mo pong ginawa ni Moses? Pinatay niya yun, yung Egyptian guard. Tinago niya, nilibing. Tapos nung nalaman, dahil nakukonsensya, tumakbo siya, umalis siya. Umalis siya doon sa Ehipto. Kasi yun ang sa kanya ng Pharaoh. Kaya naman, ito na yung time na kinausap siya ng Diyos. Minsan may plano tayo. Maganda yung plano natin para sa ministry. Pero alam niyo po ba na minsan yung kaparaanan natin ay hindi akma doon sa plano na yun. Katulad ni Moises, mahal niya yung mga tao. Nasasaktan siya kapag sinasaktan yung mga tao. Kaya lang mali yung kaparaanan niya. Pinatay niya. And this time, kinausap siya ng Lord. Kinausap siya ni Yahweh at sabi, ikaw ang gagamitin ko para palayain yung mga kalahi mo na pinahihirapan doon dahil sila ay nanalangin. At yun ang kaparaanan ng Diyos. Kaya kapatid, kapag may plano ang Diyos, makinig kang maigi sa kanyang sasabihin. Dahil ito ay dapat ayon sa kanyang kaparaanan at ayon sa kanyang salita. Amen? At meron kang hawak-hawak dyan sa kamay mo na pwedeng gamitin ng Diyos. At ito ay napaka-importanting desisyon na
ipagamit, isurrender sa Lord upang magamit niya ito. Amen? What do you have in your hands? Ano ba ang meron? I believe ito ay maaring familiar na sa inyo. Pero I will just give an emphasis on these things. Kasi marami sa haba ng panahon o sa paglalakad nila bilang Kristiyano, minsan nakakalimot. At napaka-importante po yung mga bagay na meron ka, na hawak mo sa buhay mo, yung hawak-hawak mo dyan, dahil yan ang gagamitin ng Diyos at wala ng iba. Amen? Number 1, it's time. Oras. Time. Alam nyo ba na pagpapala, blessing, ang bawat gising? Amen. Diba? Sabi nga nila, every gising is blessing. Kaya kapag na ikaw ay nagising pa, huwag kang magreklamo at isipin yung problema agad. Minsan kasi paggising, inaalala agad yung problema. Imbis na magpasalamat sa Diyos dahil nagising ka pa. Tignan mo nga yung katabi mo kung gising pa. Nalalasap niya yung blessing. Kasi gising eh. Okay? Kaya lang, itong oras na ito, hindi ito mahaba. Ang comparison nga ng buhay natin ay maiksi lamang po. Parang ang vapor. Andyan, nakikita mo yung parang yung vapor ng kapag kumukulo, yung hangin doon, nawawala na. Ganon kabilis ang buhay ng tao compared sa eternity. Kaya napaka-importante, sa maikling buhay natin dito sa mundo, ilaan natin sa tama, ilaan natin sa Diyos, dahil siya yung nagbigay ng buhay mo. Yung buhay na meron ka ngayon, galing yan sa Diyos, at para makabuluhan yung ating buhay, ipagamit mo yan sa Diyos. Amen. Hindi yung ikaw ang magiging Diyos ng buhay mo. Dapat si Lord ang maging Diyos ng buhay mo. Kaya kung may mga pagkakamali, may dapat baguhin, it's time to repent. Magsisi tayo at bumalik tayo sa Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos. Ang pagsisisi po ay ito po yung tatalikuran mo yung mga mali, tatalikuran mo yung kasamaan, yung kasalanan, at tayo po ay lalakad sa prinsipyo ng Diyos. Sabi po dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Lagi ko po itong sinasabi, even in my church, na the moment na buhay ka pa ngayon, ito yung pagkakataon para itama yung mali ng kahapon. Amen. Kaya ka buhay ngayon kasi meron ka pang gagawing pagbabago, kapatid. Kasi kung perfecto ka na, kunin ka na ni Lord. Ikaw na. Pero habang nabubuhay ka dito, kapatid, patuloy ang pagbabago. There will be always time for us to repent, baguhin. Hindi madali, hindi naman overnight ang pagbabago. Pagising mo, parang ibang-iba ka na. Hindi po, proseso po yan. Kaya kailangan po, alam natin yung panahon, alam natin yung oras po, na maliit lang yung oras, hindi tayo nakakasiguro kung hanggang kailan lang tayo dito. Kailangan ayusin na natin yung buhay natin, kapatid. Sabi nga ng isang pastor na lagi ko sa kanyang naririnig po, na isang bagay na sigurado is mamamatay tayo. At ang isang bagay na hindi sigurado is yung kung kailan. Kaya pwede tayong magdesisyon na may kasiguruhan na ang buhay natin, ilaan na natin sa Diyos. Ipagamit na natin sa Diyos. Amen? Amen. And another thing about our time is this is our time to work. Kung pinapagamit mo sa Diyos ang buhay mo, dapat yung trabaho natin,
ialay natin sa Diyos. Maluwalhati siya. Ephesians chapter 5 verse 16, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon na ito. Ang daming nangyayari, lumalala na po. Kahapon nga lang, parang nagkakagulo doon sila. Sabi ko, anong meron? Bakit nagkakagulo sa Pilipinas? Nagkakaroon ng gulo. At ang dami na, pataas ng pataas yung kasamaan. Kahit hindi na naman sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya kung marunong ka kapatid, ang nakikita mo sa paligid mo ay hindi magaganda, ito yung time para gumawa ng mabuti. At magagawa mo lang yan kung ikaw ay nagpapagamit sa Diyos. Amen? Naalala ko po, meron po akong isang member nun po sa may market nun. Mall po yon. Matanda na po siya. Siguro ano na po siya, mga I think he's 70 po. Every time po sa church po, kasi ano yun mall, so ibig sabihin mag-ahakot, magbubuhat po. Ang call time po namin, 8 o'clock. Alam niyo po, yung matandang yun ang laging maaga, 6:30. Mas nauna pa sa akin, yung aga mo naman. Hindi, gusto ko talaga to. Kasi alam niyo po, ang rason niya ganito, Pastor, huli ko na pong nakilala ang Panginoon kung kailan matanda na ako. Yung natitirang lakas ko, ibibigay ko sa Kanya. Kaya every Monday to Friday, nag-exercise po yun. Naglalakad. Ginagamit niya yung pag-exercise, pinaghahandaan niya kasi magbubuhat siya sa Sunday. Kaya sinasabi ko, Tay, huwag niyo na pong buhatin. Hindi, Pastor, gusto ko po. Nagpe-prepare siya. Ganun po siya every Sunday. Ganun po yung kanyang yung lakas, yung kanyang oras na nilalaan para sa ministry. Dahil parang nalulungkot siya na kung kailan matanda na siya, doon niya ibinibigay yung kanyang sarili. Kung kailan napakaliit na lang or bawas na yung kanyang lakas. Kaya minsan, pag nagpe-pray ako, minsan may mga sakit, nakahiga na lang. Bago ko po ipagpe-pray ng healing o kagalingan, minsan tinatanong ko po, bakit? Siyempre, gusto ko maging pastor pero hindi po yun ang linarason nila. Alam niyo po kung ano? Gusto ko pang maglingkod sa Lord. Kaya kapatid, huwag mong antayin na nakaratay ka sa sakit mo at doon mo lang ma-realize na magpapagamit ka sa Lord, na maglilingkod ka. Nakakalungkot po yun na sitwasyon. Tatawagin mo si pastor, Pastor, mag-pray mo ako. Gusto ko nang maglingkod. Matagal na kitang inaano, ngayon mo lang naisipan. Kung kailan nasa ospital, kung kailan nag-iiyakan ng mga tao, para lang gumaling ka. Now is the time, kapatid, na magpagamit ka. Now is the time, huwag mong sayangin. Ang oras ay galing sa Diyos yan. Binigay yan sa atin, yung buhay na yan. Hindi ka nakakasiguro kung hanggang kailan ka lang. Kaya yung iba, ganoon pa rin, may mga galit sa puso. Hallelujah. May mga galit sa kapatiran. Kung kailan matanda na, sabi ng isa, si pastoran last time, kung kailan matanda na, saka naiisip na kailangan mag-ayos sa mga kapatiran, ayusin yung relasyon. Kasi ayaw natin mapunta dun sa kalagayan na kung saan nasa libingan at sasabihin mo, sorry. Hindi ka na maririnig nun. Kapatid, ngayon pa lang ayusin nyo na yung relasyon nyo sa pamilya nyo. Gumagalaw po ang oras. Tumatakbo ang oras. Sayang. Kung hindi mo ba nasasabing mahal mo yung tao nyo, sabihin mo na. Kung magkaaway kayo, magbati na kayo, please. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa inyo. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Huwag kang mapa-apekto sa emosyon mo. Dadayain ka ng emosyon mo. Dadayain ka ng kaaway. Kaya ayusin na po natin. Una, ang sarili natin sa Diyos. Pangalawa, na importante din ay yung mga taong nasa paligid natin. Amen? Kasi nga sabi nga ni Jesus, pag ikaw mag-o-offer ng gift dito, tapos naalala mo, may galit ka, ay, taan mo muna yun. Ayusin mo muna.
Kasi ang hirap noon, mag-worship ka, Lord, I love you, Lord. Sabi ni Lord, punta ka sa kanya, sabihin mo, I love you. Hindi, Lord, ito lang, muna. Ang hirap ng ganun, kapatid. Di ba? Yung worship mo parang emosyon lang. Kailangan marunong kang sumunod, kapatid. Hindi yung I love you, Lord, dapat kaya mo rin mahalin ang ibang tao. Amen? Number 2 na napaka-importante na meron ka sa kamay mo is yung talento mo. Sa Matthew 25, dito po yung parable of talents. Binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Isang talento, kasi yun yung currency nila. Yung 5, ininvest niya. Naging 10, yung 2, naging 4, yung 1, tinago, nilibing. Diba? Kapatid, lahat po tayo may talento. Wala pong magsasabi na, Pastor, wala pong talento. Hindi, ano lang, siguro kain tulog. Hindi yung talent nila, kain tulog daw. Lahat po tayo may magagawa, kapatid. Kasama yan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasama yan sa buhay mo. Merong sa inyo magaling magluto. Marami sa inyo magaling mag-alaga. Diba? Kaya nga tayo nandito sa Hong Kong. Diba? Kaya kung meron man magaling mag-alaga, kayo yun, kapatid. Kasi yun yung trabaho natin eh. Amen? At sa pag-aalaga, marami yan. Kaya pwedeng magamit yan dito sa loob ng church. Amen? Marami pa tayo mga kaluluwang aabutin at kailangan yung talento mo. Maraming mga buhay na mababago dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Kapatid, nagtatrabaho tayo sa amo natin, sa mga kumpanya, binubuhos natin. Minsan ang motivation natin, kasi talong malaki. Ako, lalo na pag December, may mga bonus pa to. Minsan ganun tayo eh, patrabaho tayo ng maigi. Pero pag para kay Lord, parang iba. Minsan, talagang ang priority kay Lord, nandito na sa baba. Baliktad, kapatid. Hindi ganun ang formula. Huwag mong baguhin ang formula ng Diyos. Unahin mo ang Diyos, siya. At yung mga bagay na inaalala mo, lahat yan, tutugunan ng Diyos. Hindi yung inuuna mo yung mga inaalala mo, tapos saka mo na lang alalahanin yung Diyos. Hindi po yung gano'n. Sinabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus, Matthew 6:33, hanapin mo yung kanyang kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, yung kanyang prinsipyo. Yun ang magpapala sa'yo, yun ang tutugon sa lahat. Kaya magpagamit ka, kapatid, yung talento na meron ka, magaling ka sumayaw, sumayaw ka. Kumanta ka dito. May boses ka, sige. Tumugtog ka. Kung magaling ka maglinis, kung kaya mo talagang bumiki ng lahat dito. Talagang yung makintab. Diba? Grabe yan, grabe linis, ang kintab na. Pwede akong magsalamin eh. Diba? Magpagamit kayo, kapatid. At pag nagpagamit kayo, tandaan nyo, 2 lang po ang standard ng Panginoon dito. Sinabi po dito, sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Pag naglilingkod ka, kapatid, ang goal dito hindi para sumikat ka. Ang goal dito hindi para yung, ako yung pinakang magaling maglinis, kumitin ang lahat. Hindi, kapatid, dapat ang Diyos ang nakikita. Ang goal natin dapat ay maging mabuti at tapat. Yun po, good and faithful servant. Hindi yung 1 taon, on fire ka sa Lord na naglilingkod. Tapos, sa susunod na taon, hindi ka na makagilap. Nasaan na kaya yun? Faithfulness, diyan po nakakabit yung consistency. Diyan po nakakabit yung commitment. Na kahit minsan, may mga problema ka, may mga dinaramdam ka, magpapatuloy ka. Dahil may commitment ka. Ganito yan, kapatid. Nakakapagod
ang mag-isip ng mga problema, ng mga solusyon sa problema mo. Nakakapagod din ang maglingkod sa Diyos. Dahil maraming gagawin at hindi rin mauubusan. Kapatid, parehong nakakapagod yun. Kaya, piliin mo kung ano yung magbe-benepisyo ka. Nakakapagod rin lang naman na mag-isip ng mga solusyon sa problema mo. Piliin mo na yung mapagod ka sa paglilingkod dahil alam mo may pagpapala ka dito. Amen? Amen? Kaya hindi natin dapat, hindi tayo nagde-dwell sa mga challenges na yan. Kung alam mong wala namang talagang solusyon sa problema na yan, pabayaan mo na yan, kapatid. Ibig sabihin, nasa kamay na dapat ng Panginoon yan. Amen? At gamitin, magpagamit ka lang. Amen? Amen. Hallelujah. And the third one is treasure. Sino gusto ng kayamanan? Amen. Alam niyo ba na meron kayong kayamanan? Hindi naniniwala. Alam niyo po ba may kayamanan na ibinigay sa inyo ang Diyos? Lalo na pag anak ka ng Diyos. Diba? Natuwa nga ako nung kausap ko si Bishop nung isang araw. Sabi niya meron pala yung dito, no? Na kapag kayo nag-aalaga at matanda na yung yung amo ninyo at minsan kayo na lang, minsan kayo pa yung nandun sa mana. Ito pala yun? Ano ba klase yun? Mas na ang Diyos, hindi magpapatalo ang Diyos. Kapag anak ka niya, binigyan ka niya ng karapatan na tawaging anak, hindi niya hayaan na wala kang mana, kapatid. May pagpapalang nakalaan para sa'yo. Kaya lang, lalakaran mo nga lang yung prinsipyo ng tatay mo. Yung prinsipyo ng Diyos. Kasi ikaw anak, na sa loob ng bahay, susunod ka sa patakaran ng loob ng bahay. Kaya ganoon din sa Diyos. Susunod ka sa patakaran niya. At habang ginagawa mo yun, kasama ka dun sa mana na yun. Ibinibigay sa'yo ng Diyos yun at gusto ng Diyos yun. Dahil ang ating Diyos ay hindi tumitigil mag-isip at gumawa ng mabuti para sa'yo. Kahit akala mo parang walang nangyayari at puro problema na lang, kapatid, hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Kaya natin nasasabi na God is good and all the time. Kaya sa mga sitwasyon na hindi magaganda, tumingin ka lamang sa Diyos. Amen? And napaka-importante po na binigyan tayo ng Diyos ng lakas at yung lakas natin, we can produce wealth. Binigyan kanya ng kakayahan, ng talento. Deuteronomy 8:18 na pagyamanin. Kaya ngayon iba, kapag may pera, kaya nilang i-multiply. Kasi yun ay nanggagaling sa Lord. Yung talento mo na nakakapag-produce ka ng wealth, galing din yan sa Diyos. Yung mga opportunities na nagbubukas sa'yo, ang Diyos din ang may pakanan para lang gumanda at umayos ang buhay natin. Amen? Kaya naman, ito ang pakiusap ng Lord. Isali mo siya sa finances mo, kapatid. Kaya lang ang problema ng mga ibang tao, sinasabi, bibigay kayo, pinayayaman nyo lang yung pastor. Sabi nung iba, sana dami ng mayamang pastor nalulungkot ako sa mga pastor na nakikita ko Iba naglalakad lalo na dun sa amin. Talaga iba naglalakad. Ang layo-layo pa na lalakarin. Namumroblema pa sa pamasahe pabalik. Kaya yung sinasabi ng mundo na huwag kayong magbigay dyan kasi yumayaman lang, yayaman lang yung pastor. Kaysa naman sa ginagawa ng iba, na yung pera isinusugal. Mas gusto ko na ibigay kay pastor kaysa isugal. Tama po ba? Mas gusto ko nang ibigay sa gawain ng Diyos, mas mabuti pa yung hangarin nito kaysa sa sugal. Alam niyo po yan ang problema ngayon. Meron po din sa Pilipinas and even sa mga OFWs, yung mga online sugal. Meron pa nga doon sa amin po, sa Laguna, San Pedro, sabi pa nga, doon sa Sabong, nanalo siya. Ano yung sabi niya? Thank you, Lord, blessing!
Sugal na, tapos nanalo. Thank you, Lord. Blessing. Ay, di blessing yun. Kasi ang kaaway, ganun din. Iba pag nag-i-scam, kung gusto mo mang-scam ng tao, patitikimin ka niya. Ang masarap. Kasi sino ba naman ang kakapit sa hindi maganda pag nakikita niya, oh, ayos to. Isusugal niya. At doon ka nasisirain ng kaaway. At marami na po ang nawawasak na pamilya dahil dyan sa sugal na yan. At napakadali na lang po dahil nasa cellphone na yung sugal. Pindot-pindot na lang. Kaya kapatid, yung pera nyo, ingatan nyo. Lagi ko po sinasabi din, even in our church, sabi ko po, alam niyo po, wag na wag ninyong ilalagay sa sugal ang pera ninyo or matetempt kayo na isugal ang pera nyo dahil ito po ay pagbibigay ng parang kabastusan po yan sa Diyos. Kasi yung biyaya na ibinibigay niya sa'yo, dinadala mo doon kay Satanas. Ino-offer mo doon sa mali, sa kasamaan. Samantalang ibinigay ng Diyos sa'yo yung trabaho, yung bagay upang makapag-ipon ka. Nilalaan mo lang sa kasamaan. Sinong nagsasuffer? Ikaw. At hindi lang yun, pati pamilya mo magsasuffer, kapatid. Kaya, dapat po ay maging maingat din tayo. At lalo na, yung sa mga kasamahan din po natin dito sa Hong Kong, ay nalululong din po sa mga ganun po. Hindi lang po dito sa bansang to, and even to other parts of the world. Ang sugal na po ngayon, digital na. Ganun ang kaaway eh. Gusto niyang close kayo ng kaaway. Kaya pati sa cellphone mo, nandoon siya. Gagawa ng lahat ng pwede niyang ibigay sa'yo. Matempt ka lang. Para lang pag nakawad ka. Kasi yan ang trabaho niya. The enemy came to steal. Pag nakawan ka, inuunti-unti ka ng kaaway, kaya huwag kang magpapadaya. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay marurunong, wise. Amen? Kailangan maging marunong. Amen? Maging marunong tayo sa paghawak ng pera. Paano? Una, honor the Lord. Proverbs 3 verse 9 to 10. Sabi po doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sipin mo, i-honor mo lang si Lord, ha? Pero mabigat po yun, i-honor, ibig sabihin nun, Lord, ikaw yung bahala sa finances ko, kaya ako to ginagawa. Ibig sabihin, siya ang may authority doon sa kayamanan mo. Kaya po tayo nagbibigay. At tignan po din natin dito sa Mark chapter 12 kung paano nagbigay. Kasi pwede ka naman talaga magbigay. Pero paano? Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Lahat ng tao pwedeng magbigay, kayang magbigay. Kahit ang mayayaman, kayang magbigay, sabi dito. Nakita ng Panginoong Yesus, nagbibigay. Pero, saan natuon yung atensyon ng ating Panginoong Yesus? Doon sa poor widow. Kasi nung time na yon, ang offering box nila, hindi yung katulad sa atin na sobre at sa pera nila, hindi yung papel, coins. Saka may parang gano'n yun, yung parang trumpet. Kaya pag maraming coins ang bumabagsak, ang ingay nun. Ano yun? Pag ang dami mong ilalagay na coins, syempre, pag narinig mo yun, uy, ang daming binigay. No? Eh, hindi nila alam na mayaman yun at sobra lang yun sa kanya. Wala lang yun sa kanya. Ang daming binigay. Pero bakit wala ang atensyon ng ating Panginoong Hesus doon? Bakit wala ang atensyon ng Diyos doon? Nandoon sa poor widow. Bakit? Ano yung poor widow? Sa poor widow, yung kanyang ibibigay, yun na yung lahat-lahat niya. Yun na yung kayamanan niya na lahat. Yung ikakain na lang niya, yung last na pagkain na lang niya, sana yun. Pero ibinigay niya sa Diyos. Pero sabi ng ating Panginoon,
siya ang mas maraming ibinigay. Wala yan sa large amount. Nasa puso yan, kapatid. Giving is about your heart. Kung ang buhay mo, ibinigay mo, sinuko mo talaga sa Diyos, madali lang magbigay ng lahat-lahat sa Diyos. There was a time po nung nag-upisa po kami ni Pastora sa ministry. Libre po yung place. Upisa pa lang po yun. Tapos may meeting pa, natapos na kami hanggang 12. Nung time na po yun, wala po kaming kinain kasi bumabiyahe po kami. Mabilisan. Pupunta pa kami sa terminal, tapos babiyahe po. Tapos dire-diretso na po yun. Tapos may meeting pa kasi minsan ko lang po sila makita that time. May meeting ko yung mga tao doon. Nalagyan ko po ng structure. Tapos siguro mga 2:00 na po kami uwi. Kasama ko yung mga anak ko. Sabi ng anak ko, mga anak ko, Daddy, ito na kami. That time, ang pera lang po namin saktong-saktong pamasahe. Ang iniisip ko na lamang po is, kailangan makauwi agad. May oras yung bus, na mag-aantay pa kami. Tapos iniisip ko na lang, pag uwi ko, iniisip ko na, nagluluto ako yung pinakamabilisang luto para lang magkaroon ng laman ng tiyan. Kasi nag-uwian na po yung mga miyembro, bago lang po yun eh. Hindi pa nang kami ganun ka-close. Alam mo, Diyos mo, meron kasi. Hindi pwede ganun eh. Siyempre, din ako eh. Pero alam niyo po, nung pag-alis po namin, kasi nasa restaurant po yun eh. Tapos buffet, nakikita pa namin yung pagkain. Lalo kami na nalalanghap na namin. Pero kahit anong langhap, hindi ka mabubusog eh. Nung paalis na kami, paalam kami sa may-ari. Alam niyo, sabi ng may-ari, Pastor, dito lang muna kayo. Kumain na kayo. Buffet. Yung restaurant niya. Yung mga anak mo, pakainin mo. Gusto namin maglulundag. Pero syempre, Pastor kami. Ganyan lang. Siyempre, bakit? Hindi ka magwawala na. Hindi kayo lulog na. Medyo pa rin, prim and proper pa rin. Sa loob-loob namin, parang gusto na namin magtataklan sa tuwa. Dahil pagkain to eh. So yun, binigyan kami. Kain kami. Tapos, busog na kami, alis na kami. Sabi ko nung mayari, Pastor, magbaon pa kayo. Magbaon pa kayo, may fried chicken. Kaya pag uwi namin, may mga dala-dala kami. Tapos nakangiti kami. Hindi, ang tuwa-tuwa kami. Ibig sabihin, hindi na ako magluluto. Sipin mo, may sarili akong paraan ha. Luto ako, ganito gagawin ko. Sinagot ng Diyos. Sinagot po ng Diyos. Pero hindi po lahat ng kwento ng buhay po namin ay ganun. Minsan nangyari po yun, and I'm so thankful. May time din po na kami, nandun kami sa isang parang Shopwise, pauwi din kami. Gabi na po. Uwi kami. Gutom na rin po kami. And that time, may parang, na lang kami, may sobra lang kami 40 pesos. Isip ako kung anong magagawa ng 40 pesos para pagkasyahin sa amin, 5 po, makakain kami. Punta kami doon sa isang parang sa Shopwise, nakita po namin, may nakita kami yung pansit canton, lulutuin, tapos may libre ng 2 tinapay. Yun na lang, sabi ko, 20 pesos, pwede na yun. Pinaghati-hatian po namin, ganun. Tuwang-tuwa na po kami nun. May mga times po na, minsan as in wala po, talagang titiisin. Kasi ganun po ang paglilingkod ng Lord. Wala po yan sa pag may pagpapala, nandiyan dyan. Paano kapatid, kapag sa wala, maglilingkod ka pa kaya sa Lord? Ganun pa rin ba ang puso mo? Tandaan mo kapatid, ang gusto ng Diyos yung katapatan mo sa Kanya. Maging tapat ka sa Lord. Kaya yung mga bagay na meron tayo katulad ng pera, wag natin yung parang ayaw natin ibigay. Subukan mo ang Diyos kapatid kapag ibinigay mo sa Kanya yan. Inaayos ng Diyos. Hindi naman pag nagbigay ka ng pera, pera din ang babalik. Hindi po ganun, hindi po binibili ang blessing. Kaya ka nagbibigay kasi gusto mo ng blessing. Ano yun? Parang business kay Lord. Lord, may transaction tayo. Bigay ako, bigyan mo rin ako. Ganun si Lord kapatid. Gusto niya yung puso mo. Yun ang tinitignan niya. Amen?
Yun ang tinitignan ng ating Lord. Amen? And the last one is the gospel. Yan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nasa kamay mo yan, kapatid. Ito, hawak-hawak natin. Tinanggap natin ang kaligtasan. Kaya naman sabi ni Pablo, I'm not ashamed of the gospel. Romans 1:16 sa Tagalog, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo, gayon din ang hindi Hudyo. Napaka-importante po ng magandang balita. Kaya nga, yung si Moses, yung kanyang pagsunod, hindi yun para lang sa kanya, para maging blessing sa kanya yung gagawin niya. Hindi, kapatid. Merong mga kalahi niya na dapat maligtas. At naranasan niya ang Panginoon, nangusap sa kanya ang Panginoon, yung pagkakataon na yun ay gagamitin para mailigtas yung kanyang pamilya, ang kanyang mga kalahi. Ganon din sa iyo, kapatid. Naririnig mo ang magandang balita na namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng kasalanan natin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yan para sa iyo, Lord, thank you, save na ako, ligtas na ako. Paano ang pamilya mo? Paano ang asawa mo? Paano ang anak mo? Paano sila? Paano ang mga kaibigan mo? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Kaya inutusan ko si Moses because when you experience God, kapag naranasan mo at nakausap mo ang Diyos, malalaman mo yung puso ng Diyos. At ang puso ng Diyos ay iligtas ang mga tao. Amen. Kaya every time na nag-worship ka, hindi lang ang ganda ng music, ang ganda ng kanta. Kapatid, pag nag-worship ka, when you have a devotion, pakinggan mong maigi yung puso ng Diyos. Dahil ang puso ng Diyos ay magligtas ng tao. At yung kaligtasan na yun, kailangan tayong kumilos para abutin ang pamilya natin. Kung may mga taong napaka-importante sa buhay natin, sa paligid natin, na kailangan ng ating Panginoong Hesus, ito yung pagkakataong, kapatid, nasa kamay mo yan. Hindi magpapakita sa kanila ang anghel. Ikaw ang may dala-dala ng magandang balita na yan. Amen? At marami sa pamilya natin ang nangangailangan ng pag-asa. Amen? Kaya dapat magpagamit po tayo sa Diyos. Magpagamit po tayo. At yung mga ginagamit naman ng Diyos para ihayag yung mabuting balita, mag-isip kung ano yung mga gagawin para lang maihayag yung magandang balita, we have to help them. Hindi po biro ang maghayag ng magandang balita. Pumunta sa lugar na hindi mo naman alam, hindi mo kilalang mga tao. Katulad ng pagpunta po namin sa Laguna, sa totoo lang, ayaw ko kung pumunta doon sa Laguna. Pero pinapadala kami ng Diyos doon. Kasi ito po yung rason ko. Yung sa Laguna bahain doon. Yung tumira doon. Hindi maganda yung tubig doon. Kalawang yung tubig doon. Marami akong mga ganun. Pero yung mga ayaw mo doon kadadali ng Lord para matutunan mong ma-appreciate. Amen? Kaya kung merong mga leader, may mga pastor na ibinigay sa iyo ng Lord, kahit minsan ayaw mo, pinadadala ka sa kanya ng Lord. Dahil alam ng Lord na yan ang mag-aalaga ng kaluluwa mo. That's why we need to learn to honor our pastors, our leaders. Kasi sila yung nag-aalaga ng kaluluwa. Minsan parang hindi mo gusto. Kulit niyan eh. Kahit minsan kinukulit ka na ng leader mo, leader ko ba yan? Para lang hindi malate, pumunta dito sa church or sa gawain. Hallelujah. Alam mo, kapatid, magtaka ka kapag wala nang nangungulit sa yung leader or pastor. Dahil ibig sabihin nun,
wala nang pakialam sa'yo. Kawawa ka, kapatid. Wala nang nagmamalasakit sa'yo. Mahirap ang mag-isa. Kaya kanya dinadala sa church, kaya kanya dinadala sa mga live group, sa Bible study na yan. Kasi alam ng Diyos na yan ang tao na kailangan mo na magmamalasakit sa kaluluwa mo. Amen. Minsan kakagatin pa natin, hawain natin. Hindi naman perfecto kasi yung leader natin. Totoo po yun. Hindi naman perfecto. Wala naman po eh. May mga flaws din. Kaya lang, matutunan po natin na sumunod sa kanila po. Amen? Matutunan po natin silang pakinggan. Dahil sila yung nag-aalaga sa atin. Sila lang yung nagmamalasakit sa atin. Kasi ang lungkot ng buhay kapag walang nangungulit sa'yo, walang nagpapaalala sa'yo, walang nagko-correct sa'yo, mali-mali na pala yung ginagawa mo, papunta ka na doon sa impyerno. Kawawa, kapatid. Kaya kung may nangungulit pa na mga leader sa'yo, si pastor, ang kulit tawag ng tawag, magpasalamat ka, kapatid. Pagpapala yun sa Diyos. Pag kinokorek ka, minsan masasaktan ka. Eh, dapat na masaktan ka eh. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka naman magbabago eh. Pero, pag nasasaktan ka, hindi yun dahil gusto kang pahiyain. Galit na talaga sa tao, hindi. Pag nasasaktan ka, ibig sabihin, tunay yung relasyon ninyo. Kaya wag mong gantihan. Pag nasasaktan ka, medyo may kurot yung kanyang sinasabi, medyo masakit, ibig sabihin, tunay yung relasyon ninyo at tunay yung kanyang pagmamalasakit sa iyo. Amen. Kaya ibigay natin yung puso natin, Lord, ikaw nang bahala. Kaya nga sabi ni Moses, itong journey niya, going to the promised land, dahil hindi niya alam ang gagawin, ang daming reklamo ng tao, ang dami niyang naririnig. Ang tigas ng ulo ng tao. Sinabi na huwag nang sasamba sa ano. Ganun pa rin yung ginawa. Murmur ng murmur. Reklamo. Sipin mo yun, libo-libo. Nakakarinig ka ng reklamo. Eh ngayon, hindi na dito ang reklamo. Eh, dito na eh. Social media na. Ay, sino? Ang bagong cheese. Lahat ng reklamo sa mga. Ganito yung leader ko. Yan pa sa ano. Aawayin pa. Kapatid, hindi ganon. Yan pa si Okay, we are better than the world. Kasi kung ganon tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga unbeliever. Kung ganon tayo. Kung pareho lang din ang ugali natin. Kaya pilitin natin na magpasakop sa Diyos. Amen? Amen. Hindi tayo nagkakagatan. Amen? Nagmamahalan ang mga FOM. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Makinig. Kaya naman, let's always learn to honor them and be grateful. Kasi alam nyo, kung hindi nyo lang alam, lalo na yung mga pastor, kung gaano nila ibinuhos yung sarili nila, yung lahat-lahat nila, yung mga sakripisyo. Minsan masakit sa pastor na parang, or sa isang leader na parang hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. Kasi minsan ayaw mo naman din sabihin sa kanila, ito yung ginawa ko, si ayaw mo naman ipagyabang. Pero let's learn this lesson na maging grateful tayo, lalong-lalo na sa mga taong yun. Kasi may mga taong, no matter, alam mo yung halos ibinigay mo ang lahat, pero parang kulang ka pa rin sa kanila. Those people are really ungrateful. Learn to see. Kung ang Panginoong Hesus nga, nakikita nga niya, yung widow, yun na yung last ano niya. Natatouch yung puso ng ating Panginoong Hesus. Ganun din kapatid, yung leader mo, nakikita mo na, akala mo mukha lang yan mayaman. Kasi ang ganda ng suot niyan eh. Talagang pinipilit niyang pumorma para lang magmukhang tao yan. Pero hindi mo alam yan. Minsan, parang 2 piso na lang yung nandoon sa pulsa yan. Well, let's see. Ang dami na Kaya, let's learn na maging grateful sa mga taong yan.
Na huwag nyo na silang tignan na, Pastor, 2 piso na lang. I-bless mo na lang, kapatid. Huwag mo nang tanongin, huwag mo nang usisahin pa. Pera, Pastor? Hindi ganun. I-bless mo na lang, kapatid. Okay? Dahil ang pag-bless sa bawat isa, yan po ay ugali po. Alam niyo po, nakita ko sa maraming tao, when people are being generous sa kanilang pagbibigay and everything, yun talaga yung pinapasagana ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag may blessing ka, hindi dapat yung hino-hoard mo or yung parang may storage ka, tinitimbak mo lahat. Kasi hindi mo kakayanin. Alam mong gagawin ng Diyos, hihinto yung pagpapala. Walang nangyayari eh. Inaano mo lang eh, hino-hoard mo lang. Pero kung ang pagpapala, ikaw ay nagiging daluyan lang, channel of blessing, bumubuo sa iba, yun ang gusto ng Diyos. Share your blessing. Gusto niyang tuloy-tuloy yung pagpapala kasi nakikita niya, yung kamay mo, hindi pa ganun, pa ganun. Kaya pa yung pa ganun, may sasalo din. May sasaluin ka. Pero kung ganun, salo ka lang ng salo, wala pong mangyayari. Amen? And as I end this message, Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he who have begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Yung mabuting sinimulan ng Diyos sa buhay mo, yung ibinigay ng Diyos sa mga kamay mo, sa buhay mo, gagamitin ng Diyos. Mabuti ang kanyang layunin, ang kanyang hangarin. Yung inumpisahan niya sa buhay mo na mabuti, tatapusin yan ng Diyos ng mabuti hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya God wants to use you, anoint you and bless you when we let go of the things in our hands for God and allow Him to mold you in the best version of you. May igaganda ka pa, kapatid. Tignan mo yung katabi mo. Maganda yan, di ba? Sabihin mo sa kanya, may igaganda ka pa. Magpagamit ka lang sa Diyos, kapatid. Kagaya ni Moises, naranasan niya ang glory ng ating Panginoon. Amen?